Magandang araw sa inyong lahat, mga kabansa. Ito po ang Paras kay Paras. Magandang araw naman po, mga kababayan. Dito po tayo sa ating Iparas kay Paras. At maganda siguro talakayin natin ang mga kasinungalingan nitong mga tao na walang iba kundi laitin ang mga Duterte. Walang iba kung hindi sisirain ang mga Duterte. Ito, numero uno, itong babae na mahilig sa mga lalaki. Ha? O namin niya mismo tinanong siya ni Winnie Monsod, are you having fun, and did you provide Dayan with a house? Oh, no, that's not my house. How are you with Dayan? Oh, we're okay. So, you had a long time? Yes. Oh, tapos, mayroon din palang kwento na yung isang bodyguard, mayroong relasyon daw. Yung isa naman, mayroon namang isang dating kasama ni Ping Lacson at ni Ray Aquino na under the protection witness protection program na mukhang natipuhan din daw. Ha? At nagwala yung asawa. Oo. Sabi ni Sandra Cam, that's recorded in an interview of Sandra Cam. So, alam ng taong bayan yan. So, bakit ka pa mapagmalaki? Ito, pakinggan natin itong babae na ito na sobrang mapagmalaki sa kanyang sarili. Hindi pa handa si ML Party List Representative Laila De Lima na patawarin si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kanyang pagkakakulong sa drug-related charges. May inihahanda ring legal action ang kampo ni De Lima. Tila hindi basta-basta palalagpasin ni ML Party List Representative Laila De Lima ang naranasan niyang persecution sa ilalim ng Duterte administration. Sa isang text message sa Bilyonaryo News Channel, kinumpirma ng kampo ni De Lima na magsasampa sila ng isang malicious prosecution case sa tamang panahon. Isa si De Lima sa mga pinakamaingay na kritiko ng dating Pangulo. Hindi daw niya mapatawad si Duterte. Bakit? Humihingi ba ng patawad sa'yo? Mrs. Ronnie Dayan De Lima? Hindi. Humihingi ba ng patawad sa'yo? Wala naman. Bakit ka magsasabi na I will not forgive him at the moment? Bakit? At saka, did you ever think that the decision of the courts is fair and equitable to the Filipino people? Hindi mo inisip na you were only saved by the bell, De Lima, because there was a change of the administration at Marcos and company nakikipaglaro sa mga grupo niyo, mga dilawan at mga pinklawan. That's the truth. Example, yung mga decisions ng courts in your favor, did the DOJ ever question it? Did the DOJ ever file a motion for reconsideration or it was not the DOJ, it took the Office of the Solicitor General to question. And what happened now? Si OSG was not renewed, but he is the most brilliant member of the cabinet. So wag ka magmamalaki na ganito tapos magpa-file ka. Kung sabihin ng mga Duterte, let it on. Ano ba yung Come on down. Come on down. Just do it.
alam mo, ito, ang hilig-hilig mag-file ng kaso, yung kanyang partner in crime, na si Hontiveros, na ngayon nabisto na nagbibigay daw pala ng pera sa mga testigo. O nag-file. Ito naman, magpa-file din daw kay Duterte. Anong ipapile mo kay Duterte? Illegal prosecution. Kayang-kaya naman na i-prove ng mga Duterte siya na you were only saved by the bell because the Marcos administration is fair game with you. Yun ang totoo. Mag-iisip pa na you were really dismissed through the justice system of our country, which is very, alam mo na, kaya nga nilagay niyo sa ICC si Duterte dahil sinasabi ng DOJ, sinasabi ninyo na mga pinklawang at mga aktivista at mga komunista na we cannot get justice in the Philippines. Kaya there is no justice system that, so you are contradicting yourself. You are saying that you are vindicated by the justice system, but you are also saying that justice system in the country is not fair. That's why we want Duterte to be in the Hague. Tapos sabihin mo, babawi ako kasi I was illegally charged. I was illegally detained. Tapos sasabihin nyo, hindi maganda yung justice system, and yet you are advocating that it's fair because you got out because of the court. What kind of contradiction is that? Paring Ado, can you say something to our beautiful Laila de Lima? Well, parang nagiging justice by exception ito eh. Nagiging selective. Depende kung sino nasa power. Hindi na naoobserbahan yung batas. Hindi na nasusunod. Alam mo, with due respect, yung testimony ni Ragos na nagdala siya ng pera kay De Lima, hindi lang yan. It does not end there. You have to connect it to her running for the senator. That's not easy to recant. Pero tinanggap ng korte na recantation yan na it's so hard. Ilang beses na kinunanan na si Juan, may mga video pa, pero magre-recant ka, nagdala ka ng pera para gastusin sa eleksyon. And true enough, nanalo siya. Saan niya kunin yung pera? Mahal maggastos ng senador, di ba? With due respect, huwag tayong, dapat tumahimik ka na lang para hindi ka naman idalgal ka ng daldal. Buti sana kung hindi mapupuna yung mga kabulastugan mo, Miss Laila de Lima, with due respect. So, wag na po tayong magdadaldal to the extent na pagtatawanan ka lang ng tao. Tingnan mo yung investigation, pinatawag yung Junel. Sabi ni Paduano, paano ba tinatawag? Junel, tawa ng tawa lahat. Ikaw ba, proud ka ba na pagtatawanan ka dahil pinatulan mo daw yung si Junel? Sino pa mga ibang pinatulan siguro nito, with due respect? Paring Ado. But frailties daw eh. Sabi niya,
Tinanong siya ni Winnie, Frailties of a woman. frailties of a woman. Ano yung Shakespearean yun, Mayroong frailty, thy name. Mayroong isang movie na tinanong din frailties. Pero Tagalog frailties. Ano ba yung frailties doon sa movie na yan? Malibog. Malibog daw yung frailties of a woman, sabi ng doon sa movie na Tagalog. Pero mukhang nagiging pattern ito. Pattern? Yung apat yan si Sabio. Kaya nga dapat magkaroon talaga ng investigation sa Senado. Now that everybody is being drugged by Hontivirus, natural, bigyan naman ng voice yung mga dinrug niya doon sa kaso niya. So, it's a right thing for the Ethics Committee to really come up with an investigation. And dapat si Sabio, si Bicoy, si alias Rene, they should be made to testify in the Senate. Tapos si Topacio, he just said, ano sabi ni Topacio? Pakita mo nga yung ano ni Topacio. Meron akong alam kay Risa Ontiveros na hindi marites. Personal knowledge. Ugali talaga ni Miss Risa Ontiveros na mag-tamper ng witnesses. Ikikwento ko sa inyo. You remember noong time ni Pangulong Duterte, yung si Kian, yung nabaril ng mga pulis. Yun. Kian de los Santos. Of course, I believe, let me make myself clear, I believe na dapat parusahan yung mga pulis doon. Actually, nilapit sa akin yan ni General Abayalde. I did not take the case. Kasi talagang guilty para sa akin. I can say that now kasi convicted na naman sila. Para sa akin, indefensible yung posisyon noong mga pulis. Nonetheless, ganun pa man na may kasalanan yung pulis, you should let justice take its course. Anong ginawa ni Miss Risa Ontiveros? May mga witness, dalawa, minor, kinuha niya sa pamilya at itinago niya. Well, I can attest to that because I was the one who filed the case and justice did not prevail. Why? Because at the time, it was Carpio Morales. Siyempre, bata ni Noynoy Aquino, bata din ni Noynoy ito. For all I know, yung pinail naming kaso na wiretapping, kidnapping of minor and ano ba yan? Obstruction of justice. Hanggang ngayon, it has not seen the light of day. I have not even been informed what happened to the case. I was not even given any information whether there was an investigation conducted. There was ba an inquiry? Pina-appear ba kami? Wala. It just disappeared in thin air. So that's how these people are able to manipulate the ombudsman at the time. Kaya nga nananawagan ako kay Martires, you only have how many days? July 26. Mr. Martires. Pare, magkaibigan naman tayo Si Justice Acosta, kaibigan ko, binibida ka na maayos ka na tao. Kung may panahon ka pa, i-dig up mo itong records ni Hontivirus na pinailan ko ng kaso na wiretapping. Si Vic Aguirre din, he filed a separate case of wiretapping. I don't know if that case, kasi pinail niya sa sa fiscal I don't know if it has seen the light of day or nag-hearing na ba sila, I don't know. Pero ako, 3 charges yung pinail ko. And whether it will be dismissed or not, dapat pinaalam nila sa complainant, di ba? Nag-conduct sila ng investigation. I should have been summoned to tender my allegations on the matter. So, yun po ang injustice. So,
Yun, sa panahon ni Noynoy yun. Sa kay Duterte, ito na nga si Martires, matatapos na lang po kayo, Ginoong Martires, baka naman magiging regalo mo sa taong bayan na ma-dig up mo yung files nung Risa Hontiveros, at if she's filing rep and right against people who are bringing her to justice, the ombudsman should also be able to bring her to justice. Di ba, Paring Ado? Yeah. What can you say? Well, yun na nga, according to Ferdinand Topacio, strike 3 na raw ito. Yes. Meron pang nabanggit na formally. Do you know anything about it? Yes, mayroong isang nag-file din sa kanya dahil in-allege nung nag-file na mayroong isang testigo na recently na nag-recant dahil binayaran din daw. Para sa akin, nagkukwentuhan tayo, parang strike 4 na ito eh. Kasi may binanggit ka about Miriam Defensor. Yeah. Oh. Yung Miriam Defensor, yung kawawa. I think si Justice, former Chief Justice Corona has been vindicated by the court. Has been vindicated. But sinong pakana noon? Si Noynoy Aquino? Sinong henchman ni Noynoy Aquino? Ito si Hontiveros. That came from the mouth of Miriam when she quizzed the witness. Some testing. Sabi, saan niya galing yung mga bank accounts niya, mga ganon, mga ganito? Ma'am, pinresent niya to us by Mrs. Hontiveros. So, she's really, Strike 4 na pala she's ito. really somebody who does this thing. Oo. Modus operandi. And yung kay Bicoy, I think, siya rin ba yun? ano yan, conspiracy yan eh. Strike 5 na! At saka, si mismo, dapat pagka nagkaroon ng hearing sa Committee on Ethics, dapat ipatawag din yun si Atty. Sabio. Because he said it in an interview. Yeah, that, may video. ang purpose lang niya pag-file kay Duterte, noong AJK in The Hague, was for the administration of justice, for the rule of law. Pero nung nakita niya si Bicoy, ganun palang ginawa nila Trillanes na tuturuan para umatras na siya. And yung Las Cañas at saka yung si Matubato, perjured witnesses pala yun, according to attorney, gawa-gawa lang din nila yung pare, nakakasabwat nila. So, yun po ang katunayan dyan, mga kababayan. Tapos, alam mo, nakakatawa, kasi, recently, siyempre, ang Vice President, Vice President yan, voted by 32 million people. At saka, one of her duties is to represent the country. So, she's entitled to travel. Kaya nga, sa kanyang budget, may travel. Kasi, she represents the country, she talks to people and express the performance of the office of the Vice President and so on. Pero itong Lucaret, na wala talagang saysay na babae sa Malacanang, kini-question yung trip ni Vice President. Pero, without saying that, once upon a time, there were several media people who were asking Marcos, "Sir, ilan bang, magkano bang nagastos sa trip mo?" I don't have it now. I will, kung sabihin mo lang ang trip ni Inday or ni Vice President, 5, kay Marcos, times 20. And then there is even a declaration that the Vice President, for his personal trips, is using personal funds. Yes. Hindi official funds. No. Bakit mo gagawin accountable? Ito, pag hingnan natin itong Lucaret.
The Philippine Presidential Office hits Vice President Sara Duterte's refusal to provide details on her recent trips overseas. Malacanang Press Officer Claire Castro said details on official government trips should be made public. She also condemned VP Duterte for calling palace officials stupid for seeking information on her recent travel to Malaysia and Australia. Ang kakulangan po sa kaalaman sa batas, sa ethical standards ay hindi po maikukubli sa pagmumura o pang-iinsulto. Simple lang naman po, bakasyon o trabaho. Siya naman po ang nagbanggit na trabaho. Pag nagtrabaho, dala ang posisyon, dala ang bandera ng Pilipinas, dapat ipaalam ano ang naging magandang resulta sa pagtatrabaho. Bobo! Ikaw naman ang tagapagsalita dyan. Bakit hindi mo ipapublish din yung mga trips ni Marcos? Gusto mo, si Vice President ang maglalabas ng kanyang trips at whereabouts at mga kung sino ang gumastos. Gobyerno ba? Si Marcos, nilabas ba? Tinanong siya ng isang media, "Sir, how much did you spend for your trip?" I don't know. Bakit ikaw? Look at it. Hindi mo ilabas yung trip ni Marcos. Paring Ado, ano masabi mo dyan? Siyempre, basta pagdating sa Malacanang, iba yung para sa goose. Iba yung para sa gambler. Hindi nga, humihingi siya sa Vice President. Pero yung tatay niya, na maski hindi official, gastos pa rin sa gobyerno, yung pagpunta niya sa F1 ilang beses, pagpunta niya sa US para mag-negotiate kay Biden para makubra niya yung mga unexplained wealth nila, pagpunta doon sa Europe, pagpunta kung saan sa Japan, tapos under the guise na nag-represent siya para kumalap ng mga investors. Pero bakit hindi mo ilabas, Claire Castro, yung trip ni Marcos? Bakit hindi mo ilabas yung magkano na gastos? Bakit hindi mo ilabas out of the pledges na sinasabi niyang may pledges siya? How much of the pledges has turned now into a real investment that are able to provide employment, to provide economic gains to the country? Ilabas mo lahat yan. Hindi ka dadak ng dadak na inaano mo si Vice President Sara, pero ano yung sinabi mo? It's good for the goose, but not for the gander. Talagang lukaret itong kumag na ito. 3 taon na dyan yung bossing mo wala pa nga napapakita Tapos 1 trillion daw behind ang mga projects, infrastructure projects under Marcos. Kaya nga sinipa niya yung yung si Putol yung putol ng kamay. Na brother-in-law niyang secret advisor nila dyan sa Malacanang, yung Shekwa na secret advisor dyan, yung si Putol, sinipa kasi 1 million per housing daw every year. Pero 3 taon na, 12,000 houses pa lang ang na-build. Mabuti nga, nilagay nila itong bata na very promising. Ito si Aliling. Itong undersecretary, ito lang daw gumawa during the time of Putol, yung si Acosar. Yun lang daw si Aliling ang gumagawa ng kabutihan. Well, I would salute to Marcos for putting this promising person Aliling as the new housing secretary. Bata, very competent. But I just hope that yung kanyang kagalingan, kanyang competence will not be hindered by the stupidity of Marcos. Kasi kung pakialaman nila because of corruption, tingnan mo, ilang beses na nagpalit ng PCO. Una, si Angeles.
Oh. Pangalawa, si Garapal. Pangatlo, si Chavez. O, pang-apat, Jay Ruiz. Jay Ruiz. Papalitan na naman ang sino ito? Gomez. Dave Gomez. Dahil hindi na in-approve ng commission on appointment. Sa customs naman, may bago na naman. Siguro maligaya si Ricky Rivera dahil pinagyayabang niya na best friend niya ito si Ariel Nepomuceno galing yan sa OCD pero galing din yan sa Customs Deputy Commissioner. Ngayon nilagay na naman ng Commissioner tinanggal yung matagal na tayo ang naririnig ko naman medyo matino ito si Ariel. Matino. Hindi ito tulad nung dinenounce ni Ping Lacson, yung Rubio, sabi ni, Bagman daw yun at saka yung Bien, baka magalit ang Iglesia ni Cristo dyan sa Bien, kasi bata ng Iglesia daw yan tinanggal din. Mayroong mga magagaling dyan dapat yung Jet Marunilla, matino yan dapat sana yun ang ginawa sanang Commissioner of Customs, pero hindi yata malapit kay anong pangalan nito ng babae dyan sa Malacanang, yung Risa Tanas. Tiana Butod ba? Ikaw naman huwag mo nang sabihin butod baka ano lang, busog lang yan so ito naman Ariel paano naman nalagay ito? Pero sana itinanggal nila yung mga busog na daw yung kapatid na boyfriend dati ni yung gano'n ni Marcos na artista. Busog na daw yun. Sino ba yun? Hindi na natin i-mention pangalan. So yun po mga kababayan. Tapos ito pang isang talunan. Kaya nga natalo dahil una, traidor kay Duterte. Pangalawa, nagkaroon ng investigasyon. Inaakusa yung mga Chinese companies na nagbibigay daw ng propaganda sa China. Nagpakonduct ng hearing. Wala namang saysay yung hearing niya. He was not able to prove. Paring ikaw, alam mo yan. Can you give us more information about that? Itong si Tolentino. Tawag ko dyan, Tonto Tolentino. Kasi nagpakita pa ng malaking cheque. Tonto Tolentino? Tonto. Sige nga. Tapos yung malaking cheque. Anong pinagagawa ni Tonto Tolentino? Na-inisyo nung Infinitus, yung PR firm pala yun ng Chinese Embassy. At yun pinambayad sa isang awarding ceremony. Sinasabi niya na ginamit yung pera na yun para raw parang panggasto sa mga bloggers or mga mga internet warriors. Na in-interpret na niya na troll. Samantalang kung meron man ganyan, illegal yan dahil boosting yan pag-boost. Pero ang katotohanan pala ay they were just legitimate public na inaano lang yung event organizer. Mga ng China. At dahil Chinese nire-red tag na niya. So, aside from being a traitor to Duterte, hindi siya nakasama sa Pilipilaban. Can you imagine if hindi siya nag-traitor? Baka nanalo siya. Baka number 4 or number 5. Kasi ang laki ng hatak ni Duterte, pero in the early days pa lang, nag-jump ship na. Nag-jump ship na siya. Yung kanyang mga pronouncement, pag may mga tira kay Duterte, hindi mo siya maririnig na to counter. Kaya nabasura. Ngayon, may sanction siya sa China. Mahilig pa naman itong pumunta sa Hong Kong. Ewan ko kung
May kasama ba itong babae? Hindi ko alam. Baka lalaki. Ha? Kasama lang naman. Kasama na lalaki? Ikaw naman. Bakit naman nagsama ng lalaki kung pupunta sa Hong Kong? Bodyguard. Ang problema kasi dito kay Tonto Tolentino, mag-sponsor pa siya ng isang batas. At dahil nga doon, pinatawag ako sa Tricom. Kasi tinawag ko lang ng stupid law. Ba't hindi ko tatawagin stupid law? Ang daming sinaksak doon na contradictory. At contradicting each other. Mga provisions. Ginagamit ngayon yun ng mga uniform personnel natin as basis to legitimize their patrolling of illegal areas. Can you imagine, ang Philippine Coast Guard nagpapatrol sa high seas. Labas na ng territorial sea natin, nagpapatrol sila ron. At pagka sila nakasagupa ng Chinese, sila pandalit, na sila ay tinatabol. Pero they already 78 nautical miles. Saka yung Sambales. Sino yung ilong na ganyan yung ilong na kalaban mo sa taga Coast Guard? Hindi ko naman kalaban yun. Hindi ba? In fact, ginamit ko ng witness yun eh. Pero hindi pinay ng Tricom yung aking USB. Si Commodore J. Tariela. Commodore ba yan? Oo, Commodore. Pero aral sa Japan at fellow sa US. So ako, tinatawag niyan. So bayad siya ng mga kalaban ng China. Kaya pala, bawat kilos ng China, siya yung Chinese na ako. Dinidenounce siya ang China dahil bata pala siya ng Kano at bata. Imbis na bata siya ng Pilipinas, he's espousing the welfare of the Americans and the Japanese. Tsaka may collaborator siya. Kasi kung ang welfare ng Pilipino ang ini-espouse nitong sinasabi mong tao na ito, we would have heard from him na he will be defending the Filipino people. He will be defending the Filipino people against war, against danger, against conflict. But he is the one initiating efforts na magkakagera. Kasi ina-agitate niya yung imbis diplomacy, magkakaroon tayo ng friendly relation with any country, ina-alienate mo kasi bata ka pala ng Amerika, pare. Mr. Tariela, bata ka pala ng Amerika, bata ka rin na pala ng Japan, na bata-bata ng Kano yung Japan. Kaya pala that explains his very, very strong effort when every step of the way ng mga vessels ng China, i-denounce na niya at ginagawa niya ng istorya na mali-mali. Ito yung mga vloggers. At yan ho ngayon, no? Pero yung batas naalala ko, nung isang hearing, wala ka pa, hindi ka pa pinatawag, para siyang batang maliit, nagsusumbong. Ikaw yata yung sinumbong niya, di ba? Na yung kasama kong scholar. Traidor daw kayo, ganyan. Pero nung pinatawag ka, wala naman siya masabi. Ayaw niya akong pagsalitain. Ayaw kang pagsalitain? Ang sabi pa na doon sa mga chairman ng Tricom, huwag na ho natin pagsalitain, baka makumbisi pa tayo niyan. Bakit ako pinatawag ka kung ayaw ninyong basahin ko talaga yung totoo sa arbitral ruling at saka sa UNCLOS? So, hindi niya akalain na ipatawag ka. Ngayon... At hindi akalain, sisipot ako. So, ano ngayon? Tamimi siya. Akala mo, magpapile ng kaso sa'yo. Nagpile na ba? Ako nga ulay ng Trineta na magpapile ng kaso wala Parang yan, parang Hontiveros yan, parang Dilima yan, magpapile lang ng kaso kay Duterte, ito magpapile ng kaso sa mga vloggers, ito naman si Flatnose magpapile ng kaso sa iyo.
Is that typical of the Marcos minions? Pero balik tayo kay Tonto Tolentino. Oh, si Tonton, oh. Isa sa mga didiskusyon namin at inalamin namin sa 20th Senate Oh. ay pag-aralang mabuti itong kaguluhan sa loob ng National Maritime Zones Law natin. Dahil kinodify nila ang UNCLOS at kinodify nila ang arbitral ruling. By the way, July na, no? Magka-anniversary na naman arbitral ruling. So, expect the Americans to again drum it up, no? May mga contradiction sa ating national interest. At may mga bagay sila na nilegislate na hindi naman pwede maging subject of legislation kung kinodify nila ang UNCLOS at arbitral ruling. So, we are hoping and we are appealing to whoever will head the Committee on Foreign Relations this time to hear us out, because this is for the good of the country. This is for the good of the AFP. This is for the good of the Coast Guard and all the law enforcement agencies related to our That's good. But sovereignty. With this, but do you think that this guy from the AFP, itong Secretary of National Defense, is doing good for the country? Or he's just doing an alibi, pumunta daw sa isang bansa on the guise na pirma-pirma, pero ano namang saysay ng country na yung pinuntahan niya, ha? Na makakatulong sa atin. Wala naman tayong trade relation, wala namang armas. O bakit anong pinaggagawa nitong na bullshit si Danding Kuangko nito sa tao na ito? Ipakita na natin itong news report. Nadagdagan pa ang kasangganang Pilipinas sa laban nito sa West Philippine Sea. Kasunod yan ng kasunduan sa bansang Lithuania. Ang detalye sa agenda report ni Francis Polve. May isa na namang kakampi ang Pilipinas sa sigalot sa laot. Ito ang inihayag ni Lithuanian Defense Minister Dovilja Sakaliane sa unang pagbisita sa bansa ngayong Lunes. Nilagdaan nila ang isang Memorandum of Understanding on Defense Cooperation ngayong taon. Pero tututukan din ng alyansa ng dalawang bansa ang cybersecurity, defense industry, munitions production cooperation, pagharap sa hybrid threats at maritime security. Nako, Lithuania. Dapat lokalet yun ang imbestigahan yan. Bakit nagpunta siya doon sa Lithuania at the expense of the money of the Filipino people? Ano naman makukuha natin sa Lithuania at ano naman magawa ng Lithuania kung magkagera tayo sa China? Ha? Tsaka may isa pang cabinet Talagang member. useless talaga itong mga desisyon nitong si Gibo Teodoro. May isa pang cabinet member nagpunta naman sa US na pumirma rin ng mga agreement na ito. At sino naman yung cabinet? Si Vince Dizon. Naku! Pumirma ng mga Bata-bata agreement. ni, ano yan? Bata-bata ni Alan, pero dati bata-bata ni, ano yan, Kiambao. I remember, runner ni Kiambao yan, si Dizon, Nilagay lang ni Alan sa during the COVID, pwede lang pang sekretary. Pero whatever it is, kaibigan din natin yan, instead na pumunta ka sa US, Mr. Vince Dizon, ang asikasuhin mo dito yung traffic, ang asikasuhin mo yung mga airlines company, Vince Dizon, na sobra na ang singil ng mga Philippine Airlines. Kawawa ang mga tao. Dati pare, punta akong Dumaguete, it only cost me 3,000 or 2,500 pesos ang one way. So, round trip, 5 to 6. Pag ngayon, can you imagine, punta ka ng Dumaguete, if you're from there and you're doing business, 12,000. Wow! 12,000 Tapos, alam mo, Vince Dizon, sana mapakinggan mo ako, naging chairman ako ng Committee on Transportation during my time. And you know that.
di ba? Kasi bata ka ni Kiambao dati, we were investigating the LTO and yung transaction ni Kiambao. But with due respect, mabait naman ito si Vince. He's a good runner, but I don't know if he's a good leader. But since he is there na, we will try to ask him to do something for the people. Something to do for the people. Alam mo, yung mga airlines, lalo na yung Philippine Airlines, wala ka ng choice ng seat dahil pinagbibili. Hasta mga upuan ginagawang commercial. Kung limited lang yung pera mo at saka may sakit ka sa panto, gusto mong umupo sa aisles, magbabayad ka, pababayarin ka. Tama ba yun? So, dapat i-recommend mo na maimbestigahan yung mga airline companies or the DOTC itself or DOTR should make sure that tapos itong mga taxi ngayon pare, biglang na lang may ibang kulay naman. Tapos may exemption din pagka electric vehicle. So, magkano naman siguro yan? Kawawa yung mga nagda-drive ng taxi na hindi pa si Trump nga pina-abrogate yung batas na inano ni Governor Newsom for the California na it will all be electric vehicle. Ngayon, abrogated na yung batas na yan. Because people has to make a choice whether they will go for electric vehicle or they will go for gasoline. Because there's a price to pay for every hindi consistent, di ba? So, anyway, tapusin ko lang yung pinirmahan sa US. Ito raw, from Subic to Clark, from Clark to Manila, Manila to Batangas Railway. Ang ganda ng propaganda. Kalabas-labas, technical assistance lang pala ang ibibigay ng US. Alam mo, gumawa na si Duterte ng malaking project. Didisturbo nyo ang mga nakatira sa Pasig, dyan sa may Valverde, diyan sa mga kasi binutasan niyo yung subway. Ginawa ni Duterte yan hanggang Bulacan. Pero tinake over ng Marcos administration. Anong report niyo tungkol diyan? Kailan pa magiging impyerno ang mga taga-Pasig diyan sa traffic na nangyayari everyday? Wala kayong report wala kayong progress report kung ano na nangyayari dyan sa mga proyekto na tinake over ni Marcos, which were really good projects during the time of Duterte. Including this Chinese funded railway na ngayon technical assistance lang pala ang makukuha natin sa iyo. Chinese funded o American? No, Chinese funded too during the time of Duterte. Inimbargo ni Marcos. Tapos, in the hope na maire-rebid niya either sa Japan, South Korea, Australia o America. Kasi umatras na ang China. Umatras ang China dahil binira ni Cesar Chavez. Pero ito na yung pinuntahan ni Vince sa US, lang pala, assistance. Technical assistance. Magbabayad pa tayo ng 15 million. Pero nakalusot ba yan sa Dodge yung pera na nilalabas na yan for technical assistance tulad ng mga USAID na kini-question yung circumcision ng isang bansa, so many millions for the circumcision, so many millions of dollars in this and that, or alam mo, USAID naman yun. USAID, ito, hindi ba aid din yan ng US sa atin? Or advance
payment para makuha ng Amerikano na kumpanya ang construction. Pero we're you know, pare, we're building, we're proposing so much railways. But nothing happened. Itong MR7, ano nangyari dyan? Ilang taon na yan? Oo. LRT7 din or MR7? MRT7. MRT7, Yan from... I remember noong kaibigan ko si Ellie Levin. Kanyang ano yan? Kanyang, anong pangalan nito? Kanyang baby yan. Pero, pinakialaman ni Danny Suarez, tapos biglang naibenta na doon sa San Miguel. So, I thought that San Miguel will be a very good company, a very good leadership. Magkaroon na ng ano. Pero mukhang may hitch. Gobyerno pa rin ang may kagagawan. Itong 3 taon na si Marcos. Hanggang ngayon hindi mapagana yung MRT. Panahon pa ni JB yan eh. Ha? So, what's wrong with our country? Nung panahon ni Duterte yan, in-advise ni Tugade na ilipat yung dipo from San Jose, Bulacan, San Jose del Monte, Bulacan, dito sa may bandang Novaliches. Kasi nga, mahal daw ang mga lupa doon at saka mahirap ang negosasyon. Kaso, binili ng Ayala kaliwat kanan yung bandang dulo, kaya pinipilit nila doon ilagay yung dipo. Ngayon, ayan, hanggang ngayon, di tapos. Ilang taon na yan. Ano yan, dito o deposit sa bangko? Yung mga bangon yan, nandun na sa may Tandansora, kakalawangin na yun. Maluluma na lang yan, tulad ng what happened also to our train, yung train natin na luma, gumagana pa ba? Hindi na nga kasi yun nga yung part ng Subic to Clark to Manila. Dati ang dami sumasakay niyan, yung ano bang pangalan ng train na PNR. So pinatay na rin pa. Pag tinignan mo nakabara, tenka. Marcos, baka gano'n na ba ang nangyayari sa bansa? Bakit yung PNR pinigil mo? Ang dami pong sumasakay dyan ng mga taong bayan na mga mahihirap. From Alabang Tutubad. Alabang Tutubad. Kawawa naman. Pagbutihan mo naman. From Calamba to Lucena. Ilan lang yung mga tao na mura pasahe kasi dyan nagsisikap na mapaganda ito yung ating bansa. Of course, we cannot charge it all to Marcos. Kasi there are mga cabinet secretaries who are doing well. One of which is yung sa Department of Health. Department of Health. He's doing very well. Maraming mga innovations, maraming mga bago services, expanded. Tapos inaayos niya yung PhilHealth na magbigay ng mga malalaking payoff doon sa mga may sakit. So, may mga gano'n. Ito si Aliling is, pero may problema, Jing, itong tourism. Talagang, last 2024, naka 24% deficit siya. Ano ba yung towards the end of the Duterte administration, ilan ba ang tourist frequency ng ating bansa? Noong bago mag-COVID, from 2017 to 2019, 2017, 1 million. 1 million? 1 million Chinese tourists. Hindi, yung totality. Totality, nakaabot siya ng 8.3 million by 2019. Okay. COVID. Pagkatapos ng COVID, towards the end of the Duterte, what is your... Wala, bumagsak yun, siyempre, di ba? Kaya nga, ilan na lang? Noong 2024, 5.5 million na lang. Ngayon? Yun na.
Hindi nga, ng 2021, 2022. What I'm trying to compare is, kung ito na yung huli, nagka-COVID, pero pagdating ni Marcos, bumagsak pa rin, ay walang silbi. Wala. Ha? Walang silbi. Kasi nga, ini-embargo nila yung mga Chinese tourists. Dati kasi, 1 million is 1 million. Ha? So, ilan na lang ang Chinese ngayon nagpupunta? Wala pang 1 million sa loob ng 3 taon. Can you imagine, 300,000 na naka-4 na milyon na tayo in 2017 to 2019. At ang South Korea tourists is down by 35%. Kasi yung crime against South Korean tourists nag-increase. So, ang picture ngayon ng Pilipinas, and this is verified by John B. Cremulya, is we are a dangerous country to visit. Yan ang image natin abroad. Okay. My goodness. So thanks to John Vic, he's telling the truth. He's not only telling the truth about our speaker, na ano ba yung sinabi niya? Can you repeat it? Na siya ang cause ng bagsak ng rating. And what did he say? Na dapat paltan. Bakit kaya? Siguro si Chanco na ni papalit o si Alvin Benitez. Ewan ko. So, yan ang sinabi niya. Tapos sinabi niya, we have plans, Mr. President. We have the plans to kidnap Duterte. Di ba? Gibo, Anyo, ako, at saka si PBBM ang nagplano. General Nicolas Torre. At saka ngayon, yung tourism ay bagsak dahil sabi niya, yung peace and order in our country is very dangerous. So, we like him as the storyteller. Mabuhay si John Vic. Pagka ganun. Okay. Okay? So, huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat. Maraming salamat. Magandang gabi po.